Ito mga kababayan. Ako po, bidang-bida si Senador Antonio Trillanes kanina sa Committee on Justice. Palakpakan natin. Senador Antonio Trillanes. Putik na yan. Saludo ako sa'yo. Ha? Tanda mo to. Pag tumakbo ka, kung ano man itatapos. Ayoko mo na sabihin, ayoko sa akin manggaling ha. Ayoko sa akin manggaling. Pero may itatakbo yan. Ayoko sa akin manggaling. Kaya mo si biyahin ko yung Bahala kayo magsabi. Basahin natin to ha. Mga Duterte tumanggap ng milyon-milyon mula umano'y sa drug lord. Sabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Tsako po. My God. I hate drugs. Grabe. Alam mo mga kababayan, minsan pag nakaupo ako, tapos nagkakape ako, niisip ko itong mga Duterte ito eh. Mga issue na sabi ko. Binabalikan ko yung mga panahon ng 2016 na ako'y... Ito may sasabihin ko kasi ito totoo ito Totoo ito, alam nang nasa taas ito, galing talaga sa puso ko ito. Alam niyo ng mga panahon na yon, putik, maniwala kayo sa akin. Pag tinanong, baka matawa pa kayo. Alam mo yung coverage ng Rappler? Alam niyo yung coverage ng Rappler? Na nasa Malacanang, tinawag si Freddy Aguilar muna bago mag-speech si ano ko muna, paikita ko sa inyo. Alam niyo yung video na to, yung mga panahon na yon, putik. Naniwala kayo siya na yun. Duterte. Alam niyo to. Ito, ipi-play natin. New Vicks Vapor Drops Extra Strong. Medyo lang. Hindi natin na kasi baka makapiright tayo. Wala, may ads eh. Putik na ads talaga to. Yung mga vlogger na to, puro kayo ads. Alam niyo to. At this point, may we call on stage Mr. Freddy Aguilar for a special musical number. Maniwala kayo sa akin pa, mga kababayan, nung naging presidente si Digong, kung may 1,000 beses ko yata ipinlay ang video na yan, meron yan. Lalo na pag nakain ako ng mga panahon na yon, patutugtog yung, maniwala kayo, haluluha ako. Hindi ko ma-imagine, mukha pala akong gago no. Ito yung pinaka-big mistake nangyari sa buhay ko. Siguro kung sasali ako sa mga event, tatanungin ako, Chris Ulo, kung gusto mong bumalik sa nakaraan, saan nakaraan mo gusto ikaw bumalik? Sabihin ko siguro nung panahon ng 2016. Bago manalo si dating President Rodrigo Roa Duterte. Siyempre magugulat yun. Kasi kadalasan, mga sinasabing kayo, anong taon mo gusto bumalik? Panahon ni ganito, panahon ni ganyan, panahon ni ganito, panahon ng buhay pa natin. Di ba kadalasan ako ganito sasabihin ko? Gusto kong makabalik ko sa panahon ni Digong 2016 bago siya manalo. Siyempre, magugulat yung nagtatanong. Bakit kakaiba to ka? Bakit panahon ni Digong bago rin manalo? Gusto yung bumalik sa future na yan. Bakit parang kakaiba ka, Chris Ulo? Itong candidate number 3. Bakit? Gusto ko itama ako yung mga bagay-bagay. Nabudol talaga ako ni Digong. Naluluha pa ako niyan.
Lalo na yung ginawa niyong, di ba may ginawa rin siyang commercial, naalala niyo? Ginawa niyang commercial. Ito, yung ginawa niyang, ito, ito, yung ginawa niyang commercial. Ito, Duterte Christmas message. Di ba naalala niyo ito? Viral to eh. Ito, saan na yun? Ito. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magnanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Putik. Putik pumutok yan. Viral yan, putik. Grabe yan, talagang nawindang yung pili. Talagang gumanyo sa utak natin. Boom! Ha? Kasi magmula kay Pinoy, patras, wala tayong naririnig na ganito na mensahe. Diba? Press 3. Wala tayong naririnig na ganito mga mensahe. Yung mga ganito, wala. Ayan yung narinig natin kasi pag, siguro kung may mga dating presidente, pag bumati ng Merry Christmas, God bless inyo lahat, ganito. Ganito ang message. Pag-uglantang ka talaga eh. Mapapabilin ka talaga. Makaiba ito. Message ng presidente sa parating na Pasko, ganito. Ito na ang huli nyo. Merry Christmas. Sabi ko, sige nung nakarinig ko, lupit ito. Sabi mo, ito na ang huling Merry Christmas. Tanong. Di ba sabi niya rin. Di ba may sinabi rin siya dati? Hindi ito ang panahon ng pagsasamantala. Ito daw mga korap. Ito na rin daw yung huling Merry Christmas. Tanong. Inaulong ba na korap? Sa panahon niya? Pinakasuhan ba? Na korap? Wala, kahit langgam. Merong nakalaya. Si una, sorry. Merong nakawala. Merong napalaya. Si Gloria Macapagal Arroyo. Walang nakasuhan. Kahit langgam na korap, kahit Lisa, kupo wala. Tapos sabi niya, hindi ito ang panahon ng pagsasamantala. Di ba gumaganyan-ganyan pa yun dati? Do not fuck with my ganun. Do not fuck with my term. Huwag yung gagawin niyo sa termino ko. Paglalagyan kayo. Bakit bang mapapanood mo yung mga time niya? Mapakapakino ka talaga eh. Twitter, tinakapang buhay. Hanggang magunaw na ang mundo. Wala na tatala. Sipin ko, sabi niya, di ito panahon ng pagsasamantala. Putik, puro pananamantala nga yung nangyari eh. Pero sabi ng Diskaya, 2016. 2016. Sila nagsimula sa DPWH. At ibig sabihin din nagsimula ang lokohan. Marek Villar, na ngayon nandoon ngayon sa ombudsman, umatin ng hearing kasama yung kapatid niya, ito, sino-sinong Villar yan. Siya rin ang nag-appoint. Si DPWH, halos lahat puro sa kanya nagsimula. Pogo. Kailan pumasok ang Pogo? Kay Digong. Inanamantala nga sila.
O, wala mo nangyari samantala. Napakadami. Mga pulis, pumatay ng pumatay kahit sino, mga inosenteng bata kahit sino, dami na damay. Pananamantala. Pananamantala yun. Grabe yung ginawang panloloko sa atin, ano? Grabe yung sales talk na nangyari ng mga panahon na yun. Yung pala putik, tapos sabihin, my God, I hate drugs. Tapos naalala niya, may sinabi pa siya, dito pa ako lalo nawindang. Kung nawindang ako dun sa, ito na ang huli nyo, Merry Christmas. Dito lalo kayo mawiwindang. Naalala niyo yun, na kapag daw mayroong anak niya na na-involve sa droga, mapapatay ka. Naalala niyo yan? Naalala niyo? Press 4. May pulong. Pag ikaw na-involve ka sa droga, papapatay kita. Yung pulis na papatay sa'yo, makukulong. Bigyan ko agad ng pardon para makalaya. Putik nung narinig ng mga tao yun, presidente mo mapatay yung anak. Sa droga, kakaibang presidente ito ah. Sigawan na naman yung mga tao. Duterte! 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 Ikaw ba naman naririnig mo ba kay Pinoy yung paatras? Pinoy, Era, sino ba yan? Ano ba yung paatras? Pinoy, Era, hindi, Pinoy, Gloria, Era, Ramos. Narinig niyo ba yan? Hindi natin naririnig yan. Kaya nung narinig tayo ng mga ganyang boka salita ni Digong, talagang mawiwindong ka eh. Parang sumasabog sa utak mo yung mga naririnig mo. Isipin mo. Okay po lang ha. Patay ka na. Na yan. Ngayon, butik. Buhay na buhay si Pulong. Ngayon, involved sa ano. Grabe yung mga... di ba? Meron yan eh. Di ba? Tingnan nga natin. Play nga natin to ulit. Sa mga bagong pasok, play nga natin ulit to. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga drogista, magnanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karahasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Putik, no? Dude! Makakabilib pakinggan talaga eh. Hanggang ngayon niya parang may impact pa eh. First time, pag naririnig mo, parang may dating pa rin. Ano yun? Presidente to ah. Kasi mo, message ng Pasko. Message ng Pasko, ganito ang imi-message. Kakaiba. Mapapaduterte ka talaga. Duterte. Duterte. Sabi ko nga sa inyo, ng mga panahon na yun, pag tinanong, who is your favorite hero? Duterte. Sige mo, tinatanong, superhero, Duterte. What is your favorite color? Duterte. Puro Duterte na babanggitin mo. What is your name? Duterte. Nabayad oh. Sabi ng driver, saan to? Duterte. Putik. Duterte ng nakalabas sa bibig mo. Meron pa yun, di ba? I-play natin to. I-play natin itong Duterte ipapapatay si Roque. Ay, si Roque. Ipapapatay ang anak. Tingnan natin kung lalabas. Meron yan eh. O, ito oh. Pakinggan nyo ha. Play natin.
Umiwas sa lokohan sa pera. Make the trade, I leave trade. Make the trade, I leave trade. Yan natin ha. Ipapapatay raw ni Pangulong Duterte sa mga pulis ang sino mang anak niya nga mapapatunayang sangkot sa droga. Ito'y sa gitna ng pagkakadawit ng anak na si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte sa isyu ng nakalusot na shabu shipment sa Bureau of Customs mula sa China matapos banggitin ng customs fixer na si Mark Taguba. Order ko nga noon, pag may anak ako na sa droga, patayin ninyo para walang masabi ang tao. Eh sabi ko niyan kay Pulong, my orders is to kill you if you are caught. And I will protect the police who will kill you. Kung totoo yan. Kita mo makakarig. Ayun. Magugulat ka ganun yung mensahe ng presidente, hindi natin narinig kay Pinoy, kay Gloria, kay Era para sa Maera, Ramos. Magugulat ka eh. Talagang, papatayo ka na. Talagang magugulantang ka talaga sa mga ganung boka. Okay, ngayon na nagkaroon ng war on drugs. Ito nakakapagtaka. Bakit yung war on drugs nila puro sa lugar na may hirap? Wala sa lugar ng mayayaman. Hindi sila nag-operate sa mga club. Hindi sila nag-operate kung saan-saan. Puro sa may hirap. Bakit? Di ba sinabi na natin yan? Ang analyze ko niyan, kapag sa lugar sila na may hirap nagkaroon lagi ng operasyon ng war on drugs, 100% may hirap ang tao doon. Walang silang masasagasa ang mga anak ni ganito, anak ni ganyan, anak ni billionaire ganito, anak ni ganito. Walang mga anak na may impluwensyang tao. Ngayon, kung mag-ooperate sila sa lugar ng mayayaman, makatalisod sila, makapatay sila ng mga anak ng mayayaman, yari sila. May narinig na ba kayong biktima ng war on drugs, extrajudicial killing na mayaman? Eh, huwag niyo sabihin panahon ni Digong, puro mahihirap pa nagdodroga, walang mayaman. Diba? Putik. No, ito. Basahin na natin. Ha? Saan ba? Basahin na natin. Mga Duterte tumanggap ng milyon-milyon mula umano'y drug lord, sabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na nakatanggap umano na nasa higit 22 million si Vice President Sara Duterte mula sa umano'y drug lord na si Sammy Uy noong siya ay mayor pa ng Davao City. Nasa higit 15.6 million naman umano ang natanggap ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula kay i-play na nga natin yung video para diretso tayo. May video to eh. Play natin. Play natin to para mas maganda. Ito. Senator Trillanes, yung affidavit niyo po, sinumpa Play ang natin. salaysay, consisting of 11 pages. Di ho ba? Yes, Your Honor. At meron din mga dokumento po kayong inilakip sa inyong affidavit upang patunayan ang statement ninyo dito. So meron po kayong mga annexes dito sa sinumpaang salaysay, Annex A. Teka muna, parang blooming si Ma'am Laila, no? Fernando Otero, parang ba't ka mo nagising? Parang blooming ni Ma'am Laila de Lima, no?